Check naman natin yung niluluto natin. Yun, kumulo ulit. Buti hindi overflow yung ilog ngayon kahit ang lakas ng agos eh, no? Kailangan ko na bang i-off yung traction control? Ulam check. Pang malakasan kong ilaw. Ang lakas ng agos oh. Bakit maanghang? Lamig. Umaagos yung tubig sa katawan mo. Bye-bye. Nandito na ako sa Manila, sa Balintawak. At ang distansya ng Camp Gilmore mula dito ay 83 kilometers. Approximately nasa 3 oras yung biyahe. Dadaan ako sa Antipolo City kasi mas malapit. At gamit ulit natin ang KTM 390 Adventure. Lahat ng gamit ko ay nadala ko na, no? So, nandito yung mga gadgets. Siyempre yung ilaw, yung drone ko nandyan din. Dito naman yung lamesa at upuan, tent at yung lutuan. Dito naman sa kabila yung damit ko. Okay, so biyahe na tayo. Yung 3 oras na yon is pang kotse. So baka makuha lang natin siya ng 2.5 or 2 hours, ganun. Nakamotor naman tayo, so nakakaiwas tayo sa traffic. Dito tayo dadaan ngayon sa Pasig, kung saan makikita yung Meralco at dire-diretso pa Antipolo City. Traffic condition dito sa Pasig, normal. Ganyan naman lagi. Dito papunta ng Antipolo, moving ng mabilis. And yes, meron tayong madadaan ng konting zigzag at ganyan na yung mga sasakyan papunta sa Antipolo. Iba na yung disenyo ng kanilang mga jeep. At eto naman yung arko ng Antipolo. Mula dito 2 hours na lang ang biyahe. Parang tumawid lang pala ako ng bundok eh, no? Doon makikita ang Real Cove Resort. At dito napaka sigsag na, no? Nasa gilid tayo ng bundok. Medyo matarik ang sigsag. Kapag may nadaanan akong palengke, doon na ako mamimili ng uulamin ko. Tsaka doon na rin ako bibili ng bigas para lahat ng aking kakainin ay binili along the way. Kaya may nakita akong palengke dito. Dito na ako mamalengke. Dahil 49 kilometers na lang, so hindi kasi ako sure kung meron akong madadaanan na palengke, lalo't sigsag na rin dito sa may San Miguel, Amuyong, ganyan. Kaya para sigurado, dito na ako mamalengke para wala na akong iniisip. Tapos malaki yung palengke nila dito mukhang kumpleto naman. Eto, may dala tayong eco bag para dito natin lagay lahat ng pinamili natin. Tapos may binigay na listahan yung aking asawa. Ito yung mga bibilin kong ingredient kasi ang iluluto ko ngayong araw na to ay sinigang na manok. Okay, ang una sa listahan natin ay kalahating kilo ng manok. Pwede pong 3 pirasong pakpak, tapos pahati ko po. May kangkong po kayo. Isang tali lang po sana. Pwede pong 2 piraso lang ng talong. Meron po kayo sinigang mix dyan, sir. Check natin yung manok, kangkong, talong, okra, kamatis, luya, sibuyas, bawang, sinigang mix. Pabili po ng sili. Pwede pong bumili 3 piraso lang. Pwede po akong mag-request ng ganun, kahit bayaran ko na lang po. Bakit? Nakamotor po kasi ako. Madudurog po kasi. Ba't 3 piraso lang? Ako lang po kakain. Ikaw lang. Bukas ng umaga magka-camping po ako. Dagdagan nyo na lang po yung bayad para sulit po yung... Apo. Pabili po tuyo, Nay. Pwede po bang 5 piraso lang po? Apo. 20 pesos. Sige po. Pabili pong bigas. Right, ano pa kaya ang kulang natin? Importante meron tayong malutong ulam ngayong hapon. Alam ko na. Bili tayo ng hotdog para almusal. Ano po masarap sa dahidol o si tender po? Ito chicken pala. Ito ma'am, hindi siya chicken, no ma'am? 55, 60. Ito na lang po. Ngayon yung almusal natin, kumpleto na, pero masyadong tuyo. So kailangan natin ng medyo may sarsa. Kaya bibili tayo ng 555 sardines ngayon. Ano ba yung masarap? Yung ligo o yung mega? Sige po. Ano? Ligo po, ligo. Okay, kumpleto na. Wala na akong maisip na bilhin. Kaya I think magsusurvive na tayo dito. At medyo excited ako dun sa sinigang. Ako yung bumibili na nagtatanong sa nagtitinda,
kung ano yung isasangkap natin at kung ano yung masarap. Baliktad eh. Mukhang hindi naman tayo mapapa-offroad, so mukhang okay naman dito sa taas ng box natin itong ating pinamili. Ayan, oh, safe na, di ba? Hello, sir. Oh, yeah, sir. Anong pangalan mo, sir? Hey, sir. Marcelito. Shout out po. Lumapit si sir. Nakilala niya tayo. Thank you, sir. Salamat sa suporta. Thank you po. So kahit na maulap, tsagayin ko na. Kasi almost 50 kilometers na lang. So matsatsaga ko naman kung sakaling medyo umulan. Pero pag lumakas, magkakapote ulit ako. Eto na, papasok na tayo ng Pililla, Rizal. Nasa 1 oras pa ang biyahe ko mula dito. Pero dahil adventure bike yung dala ko, hindi nakakapagod. Lalo na yung hangin is may humaharang, so hindi bugbog yung dibdib ko at yung kalahati ng helmet ko. Ayun na yung windmill, oh. Pumunta na nga pala kami dyan dati, kasama ko si Joseph Activate. Kaya pala familiar yung kalsada na to. Ayan, ang ganda. Habang nagra-ride, may nakikita kang umiikot-ikot doon, no? Para tayong nasa pagudpod na. Tapos okay naman yung zigzag, maganda din naman yung kalsada banda dito. Pero dahil katatapos lang umulan, no, medyo mabuhangin yung ibang part ng kalsada. Ayun, oh, buhangin, oh, dito sa kurbado. Ganda, doon tayo galing, oh. Para tayong nasa Marilake. Ang ganda ng paligid. Woohoo! Ganda. Campsite na pupuntahan natin. Wala masyadong nadaanan na off-roading. Enjoy naman siyang puntahan. Medyo malayo nga lang from Pampanga, pero kung galing kang Maynila, titiisin mo lang yung traffic ng Antipolo. Ah, ang taas ko na. May kabayo na. 1 horsepower at nawala yung power ng motor ko. Ang relax puntahan to. Grabe, nakaka-enjoy. Ang ganda pa ng kulay ng mga guhit, oh, bago pa, oh. Grabe yung sigsag. Pero payapa, wala masyadong sakyan, oh. Okay, bawal yung helmet dyan sa loob. Okay, intact pa rin yung aking pinamili. Nako, ito yung sinasabi ko, natatanggal siya, no. Bumili ako ng 2 Absolute na tig 1.5. Problema ko lang kung paano ko dadalhin, no. Medyo puno na kasi itong bag ko. Ito yung sinasabi ko. So malapit na rin naman tayo, kaya okay lang, di ba? Okay, kasya pa. Eto na, nasa Mabitak Municipal Hall tayo. Mukhang sakop ng Mabitak yung pupunta akong campsite, ha. Meron pang palengke pala doon. Ay, hello, maambun na. Para tayong papasok sa magubatan sa Lord of the Rings, eh, no? Nakarating na ako dito sa Mabitak. Ngayon pa lang magpapagas. Nabawasan ng 3 bars yung aking fuel gauge. Dahil malapit na lang tayo at baka mapasubok tayo. Kailangan laging full tank. Hindi ko matansya kung magkano yung nagastos ko doon sa pinamalengke ko, pero wala naman sigurong 1,000. Thank you po. Ayun, so magle-left na tayo dito. At kumpleto dito, ha. May McDo, may Jollibee, may 7-Eleven, no? May palengke kaya dito. Mukhang dun sa may Mabitak Municipal Hall, may palengke dun, eh. Okay, ha. Dito ay 20 minutes away na lang yung campsite. Kaya kung meron tayong kulang sa pinamili natin, pwede tayo tumakbo dito, no? Pero mas maganda yung kompleto, di ba? Yung wala kang iniisip. Nakaka-stress yun, yung kulang-kulang. Dito pakiramdam ko probinsyang probinsya na, no? Malawak na kabukirin. Napakasarap ng experience. Sarap talaga magmotor, no? Dama mo yung lugar, dama mo yung kalsada, yung simoy, amoy na amoy mo. Wala ka pang problema sa pagpark ng sasakyan or pagsingit sa traffic, no? Saya. Tapos napakatipid pa sa gasolina nito. Alam nyo ba, yung kinarga ko lang ngayon mula Pampanga, 252 pesos. Ito pala yun. Ayan. Papasok pala dyan. Oh, di ba grabe yung daan. Challenging. Para nung pumunta na ako ng Marawi, may nadaanan akong ganito, Oh, masukal dito, guys. Wala tao. Super private nito kung nagkataon, no. Ito naman yung maganda sa campsite pag
wala masyadong tao, hindi dinadaan-daanan ganun. Tapos kailangan mong magpa-reserve bago ka pumunta, yun ang maganda. Bawal daw yung walk-in. So pabor sa atin to, lalo't nakamotor tayo, para sa security na rin natin at ng mga gamit. Tsaka syempre pag kasama mo yung pamilya mo, gusto natin ligtas sila, diba? Kung tayo, kaya natin i-depend yung sarili natin. Pero iba usapan kung yung pamilya mo naman ang, diba? So kailangan safe tayo lagi. Ito, background check ko naman based sa mga videos nila, is maganda yung campsite katabi ng ilog. So iba pa rin pagka tinignan natin ng personal, no? Layo-layo din pala. Ito yung ilog na sinasabi niya. Ayun yung signage ng Camp Gilmore, oh. Ito yung ilog. Wow, ganda ng agos, malapit na tayo. May mga bahay naman pala dito, oh. We have arrived at glamping station. Wow, Isla Ribere. Dito, asan na yung Camp Kit? Ito, left din ulit. Ito yung ilog na sinasabi niya. Dito pala. Grabe, ang angas naman nito. Buti hindi overflow yung ilog ngayon kahit ang lakas ng agos, no? Ano, nakatipid siya ng motor wash. Nice, oh. Hello. So pagka malakas ang current, aapaw pala yun, no? Sir, saan po yung Camp Gilmore, sir? Sir, diretso lang, sir. Apo. Diretso lang po kayo, tapos kakaliwa po kayo dyan. May nakapaskil naman po. Okay. Okay po. Diretso lang po kayo dyan. Thank you po. Sige, sir. Ingat po kayo, sir. Apo. Ang bait ng lokal, di ba? Oh, may tindahan, oh. Parang sa Tanay din, meron kaming napuntahang campsite na may kabahayan na ganito rin. Oh, sarap. Yun, ang liit ng ilog, oh. Malamang yun. Wow. Kulay puti yung ilog nila. May ilog na naman. Pero grabe pala pagka sobrang taas ng ano. Goy! Woohoo! Sarap nun. Grabing experience, no? First time yun para sa akin. Pala napasarap yung bakasyon mo dito tapos biglang bumagyo. Grabe pala yung ilog nila dito, no? Ayun, lumipat sa kaliwa yung ilog. Kulay puti nga, no? May naglalabas sa taas siguro. Wow, ang ganda! Ano to? Barangay Maate. Uy, yung taas ng humps. Malakas ng agos, oh. Nakaka-excite. Ito na yung Camp Gilmore. Ito lupa nga lang, no? Oh, may slight off-roading pala tayo, oh. Nice, Camp Gilmore. Ito na naman tayo sa off-roading, Ito, delikado kasi putik siya, Kailangan ko na bang i-off yung traction control? Wow, may tanim sila dito. Ano kaya yan? Pinya? Ay, ang dulas. Hindi, kailangan talaga i-off yung traction tsaka i-off-road setup ko na to. Hindi pa nga na-update to, ABS off, then traction control off. Yan. Alright. So kailangan din natin papatayin yung motor para hindi siya bumalik sa on. Dapat naka-off lang. Nawawala yung power pag dumudulas yung gulong, pinipigilan niya, Kailangan tuloy-tuloy lang. Pati yung ABS natin kailangan magbe-brake pa rin siya. Ito naman yung sinasabi ko, pag kailangan ko ng low speed na may puwersa, wala siya kasi parang maliit yung sprocket or malaki, hindi ko alam.
Basta pinalitan nyo, kailangan ibalik sa stock. Okay, mukhang ito yung daan. Kaya naman ng kotse dito, no? Sa motor lang talaga medyo malanganin dahil malambot. Ito na. Yun, no? May nagka-camping ngayon. Buti may semento dito. Ay, may sumabit. May sumabit. Ay, survive. Saan pwedeng pumesto, sir? Kahit saan? Okay. Tingin muna tayo ng magandang pwesto. Pakinggan nyo. Yan ang hinahanap natin sa isang campsite, diba? Yung tunog na yan. Yan yung natural na tunog. Wow, yan yung tubig. Ang lakas ng agos, oh. Paano ka maliligo dyan? Diba? Matatangay ka, diba? Wala akong nakitang magandang pwesto sa tabi ng ilog kasi nauna na sila doon sa magandang spot. Siguro dito ko i-park yung motor. May bato dito, eh. Yun ang sakto, bato. Oh, yun, so ang plano ko, nandito yung tent, tapos maglalagay ako ng canopy, itatali ko sa motor. Maganda pagkalatag ng ground sheet, lagay mo kagad yung pegs para hindi siya lumilipad habang nag-aayos ka. Tapos yung pagkakalagay ng pegs, wag pa ganyan. Dapat medyo patagilid, bawa ganyan. Dahil nasa ibabaw ng tent ko yung mga gamit na to, so ibababa ko muna lahat dito sa ground sheet. Yung mga lutuan, inumin, higaan, butane, tsinelas, palde, panghugas ng kaldero, tasa, unan. At eto na nga yung tent natin. Buti na lang kasya dito sa Moto Wolf bag, di ba? Oh. Ito, hindi ito pinakamahal or pinaka-the best na tent na nabili ko. Pero ang kinagandaan nito, sobrang bilis lang niyang i-assemble. Kagaya ngayon, umuulan, 'di ba? So kailangan mabilis kang mag-setup. Hindi yung paisa-isa, kinukumpleto mo yung frame ng tent mo. Pagkatayo nito, parang magic, 'di ba? Tapos yung ground sheet, sakto lang kung saan ka nakahiga, 'di ba? Tsaka naman natin ilagay yung peg. So ganito ha, pag ganyan. Yan. Palayo, tumapat lang sa bato, no? Iwasan na lang natin yung bato. Malaki yung bato dito, ah. Yan. Naiintindihan ko na kung anong purpose nitong maliit na to para sa tent. So pwedeng maipon kasi yung tubig ulan dyan, tapos lumundo ng ganyan. Yan, di ba? Ito, nakairam tayo ng plywood sa caretaker dito, ang bait nila. Kaya para sa side stand to, kasi ilalayo ko pa ng konti yung motor. Masyado kasing malapit yung motor sa pintuan ng aking tent. May ilalagay akong canopy dyan para habang nagluluto hindi nauulanan. Yan lang ang kalaban ng mga motor kapag nagka-camping. Usually naman pag nagka-camping, di ba, lupa. Yung side stand na to. Dapat meron tong ground sheet din para hindi nagpuputik. Ito yung pang ground sheet talaga. Ayan, wala siyang pinagtatalian, di ba? Pero dapat may butas din to. Kasi pwedeng humangin, no? Pero pansamantala, ito na muna. Kasi nagamit yung isang ground sheet, eh. Dahil medyo mababa nga yung bubong. So ibaba na natin lahat ng gamit. Literal na para ka lang nagpipiknik. Pero huwag kayong mag-iiwan ng importanteng gamit sa loob ng tent, ha? Dapat sa top box pa rin ng motor. Ngayon, kung basa yung kapote mo naman, sabit mo lang to sa motor. Ngayon, lagay na natin yung ating kumot at yung ating unan. Labas na natin yung ating lamesa at yung upuan. Tapos ibaba na natin yung pinamili natin. Yan, meron tayong maliit na lamesa. Every time na yung mga pinagbalutan ng gamit, ilagay nyo kaagad sa iisang bag para pagka naghanap kayo, makikita nyo kaagad. Meron nga pala akong bagong lutuan. Ang tatak nito is Camp 1 Plus by Cobeya. Mas pina-improve siya doon sa isa kong stove. Pero wala nga lang siyang adapter na ganito. So yung dati kong stove, kinuha ko lang para may adapter tayo para dito. At ito ay mas matatag kapag magluluto ka. Meron siyang frame na ganyan, tapos ganyan lang siya i-assemble. Oh, ganyan.
Tapos yung paa niya, 3. Yan, ganyan siya. At bago ka magluto, huwag natin kalimutan yung takip. Napanood ng asawa ko yung huling pagluluto ko, so natawa siya. Kaya ginawa niya ako ng instruction para ito yung susundan ko kung paano magluto ng sinigang. So, step number 1, magpainit ng mantika at pagkatapos igisa ang bawang, sibuyas at luya. So, magluluto muna ako ng sinigang bago ako magsaing dahil mas importante yung ulam kaysa sa kanin, no? Okay, maghihiwa muna tayo ng sibuyas at bawang. Hindi ko alam bakit nila pinipit-pit yung bawang. Siguro para mas humiwalay yung balat. Yun nga, humiwalay nga, tumalsik. Hindi ko tuloy alam kung gaano kadaming luya. Bawang sibuyas muna. Next step, igisa ang manok sa bawang sibuyas, luya hanggang sa mag golden brown. Habang ginigisa natin itong manok, hiwain ang, ano to? Anong gulay to? Basta! Ay hindi, babalatan muna yata to. Ah, labanos? Ay, tama ba? So, konting ganito lang ang kailangan natin. Dahil maliit lang yung kaldero, siguro 3 okra lang. Yung sili, tanggalin natin yung tangkay. Paano kaya kung pabilog yung talong natin, no? Gawin natin pabilog para pareho sa nito. Sabi dito, sabawan ng tubig at pakuluan ang manok. Ilagay ang okra, talong, sili, green at kamatis. May kamatis pala. Siguro isang kamatis na lang. Check natin. Wow. Ang bango. Amoy tinola. Patingin nga. Uy, perfect. Sabawan ng tubig at pakuluan ang manok. Gaano kadaming tubig? Tansya na lang. Okay na ba yan? Yeah. Ito yung binubuhat ko to. Namibigatan talaga ako. Ang bigat nito, 20 liters. May isang gulay pa pala akong hindi na-prepare, no? Ito, kangkong nga pala, no? So, kukuha lang ako dito, mga, siguro isang ganyan lang. Putulin ko na lang ganyan, no? Ulam check. Oh, lakas ng apoy talaga, oh. Mahina na to, eh. Pero, ang laki ng epekto. Yan. So, lumambot na yung gulay, nararamdaman ko na. Ang ilalagay naman natin ay itong sinigang mix. Alam ko ilalagay lahat to, di ba? Tapos haluin natin. Lumambot na yung manok. Nadudurog na siya. Okay, tapos pakuluan lang natin bago natin ilagay itong kangkong. Ayan, lakas ng ulan. So, ganun lang talaga. Baga, survival talaga yung camping, lalo na kapag nakamotor ka lang. So, ganyan yung sitwasyon ko ngayon. Oh. Pero maganda, di ba? Masaya. Tsaka, okay naman, yung motor di masyado nababasa, kalahati lang. Then ito namang ating lutuan, okay naman yung status niya, looking good naman yung ating sinigang, mukha naman siyang sinigang. Yan, check naman natin yung niluluto natin. Yun, kumulo ulit. So ibig sabihin, pwede na natin ilagay yung kangkong. Okay naman, no? Yan. Kukunin ko na yung pangmalakasan kong ilaw. Ang dami nagtatanong nung last vlog kasi pati ako nabilib talaga. Dahil ito ay 18 hours
Naka-on pa rin. Ang tatak niya is well hike. Pero marami siyang kamukha sa Shopee. So, para-pareho lang naman din yon. Iba-iba lang yung design tsaka tatak. Minsan kasi rebranding lang, di ba? Eto. Mukhang okay na yung sinigang natin. Papatayin ko na. Yan. So yung amoy niya, amoy sinigang na. So mukhang okay naman yung luto natin, no? On naman natin yung ilaw. Yan. Kung white kaya, para mas maliwanag, no? Yan. Di ba? So ganyan yung higaan ko. So far, hindi pa siya pinapasukan ng tubig kaso may tagas siya ng konti doon sa pinagtahian. Ayun, tumutulo siya, oh. So, sa mga may tahi, yun ang may problema. Ayan, oh. Napasok siya dito sa tahi. Ganun talaga. Survival to, no? Ngayon, tatabi na natin tong sinigang natin. At magsasayang naman tayo dito. Pinasok ko na dito yung bigas para hindi mabasa sa labas. Parang napadami, ah. Ayan. Pwede na. Ngayon gagawa ulit ako ng tabo. So, ubusin ko na to. May mga kuto pa yung bigas, oh. Pero ito yung pinakamahal na tinda nila. Bakit kaya ganun? No? Buhay pa yung kuto. Hindi ko natanong kung luma o bago yung bigas nila, no? So, tansyahan na lang pagdating sa paglalagay ng tubig. Ngayon, sira yung igniter ng lutuan ko. Hindi ko alam kung bakit. Siguro nabasa. Ngayon, nanghiram ako ng lighter doon. Ngayon, hindi ko natanong kung may wifi ba dito. Pero, may dalawang bar ng signal, oh. So, nakakapag-upload pa ako. Yun nga lang, medyo itataas mo lang ng konting ganun. Papunta dun yung cellphone mo. Pag pinaharap mo dito yung cellphone mo sa ilog, wala siyang masagap na signal. Bumababa siya. Ayan, medyo may natutunan tayo ngayon. So, sa pagpupwesto ng tent, lagi nyong iisipin o i-check yung pagtatayuan ninyo. Halimbawa, yung aking harapan ng tent is medyo lubog. So, ang nangyari, naipon yung tubig sa gitna. Ngayon, mas maganda dapat dito dahil nakaumbok yung lupa. Tapos yung ating ground sheet is doon nakaharap para umaagos doon yung tubig. So, hindi ko masyado naisip yun, no? So, next camp natin, di at least alam ko na, di ba? Yun, kumukulo na. Maganda yung stove talaga, no? Ang lakas ng ano niya, power. Yan, hinaan lang natin. Alam ko, hinahalo din to eh, para pantay yung lambot ng kanin. Kung medyo malaki lang yung kaldero para sa kanin, lalagyan ko pa ng itlog to eh. Pwede kaya? Mukhang pwede naman eh, no? Sige, lagyan ko ng isa. Dahil nakalimutan kong bumili ng asin, bibili ngayon tayo dito. At meron palang tindahan dito eh. Medyo tago lang. So magtatanong ka lang sa kanila. So yung caretaker kanina, siya rin yung magtitinda. Ayun siya. Galing eh, no? Hindi ko akalain na may tindahan pala. So ibig sabihin may butane sila dyan. Check natin yung tindahan. Kung ano yung mga tinda nila. Angas ng lugar, oh. Ganda, oh. Ayun, tindahan. Ang daming tinda. May soft drinks, may alak. Eh di meron din kayong butane dyan, sir? Meron po.
Wow. Sir, pwede magtanong, yung Gilmore, sir, hanggang saan pwede yung magpwesto yung mga nagka-camp? Ito lang po, itong pisingi lang na to. Apo, tas po yung ano, yung mayat. Ah, ito? Apo, yung maaliwalas. So, itong lahat to, pwede pala dyan, sir? Apo, car camping area po. Oh, car. Apo. Pero pag yung motor, sir, pwede rin doon? Apo, pwede. Ah, okay. Pwede pala dito. Naiilang pa naman ako kaninang maglakad-lakad doon kasi akala ko hindi sa Camp Gilmore to. So malamang yung mga kabayo, sa kanila rin. Pwede kayang mag-horseback riding dito. Sa susunod, bibili ako nung canopy para hindi na ganito yung canopy ko. Na-order ko naman na yon, hindi lang agad dumating or nauna yung camping ko bago siya dumating. Kaya yun. Tapos hanap tayo ng magandang pwesto. Sa susunod, lumulubog dito. Okay, solve na ang problema. Uy, ayun na. Sana naluto yung itlog. So, dahil tinanghali na akong pumunta dito, ito pa lang yung kumaga almusal, tanghalian, hapunan ko. Pero habang naghihintay, alibebe muna. Sarap. Ang tamis. Lasang Tommy. Nilipat ko muna yung pinaglutuan ko para mawala yung tubig na to. Actually, mali yung pwesto ko, no? Hindi ko napansin na nakalubog nga pala tong part na to. Naipon tuloy yung tubig. Nakaka-excite. Tara, kain na tayo. Wait lang. Hindi pa nga pala natin natikman tong sinigang. Tikman natin. Sakto may patis ako. Kung matabang, di lagyan natin ng patis, no? Bakit maanghang? Medyo matabang siya. Siguro hindi ko nalagyan ng asin. Kaya ganon. Pero okay naman, maasim din. Parang kulang sa luto yung kanin ko. Napagkakamalan tuloy sili yung okra. Pareho sila ng hiwa. Kain na. Uy, maganda yung itlog nila. Ma-orange yung laman, no? Yung sinigang ko, hindi nga lang siya maasim masyado. Pero sabihin ko sa inyo, ito yung first time kong magluto ng sinigang. Tsaka hindi ako nagluluto talaga sa bahay. Meron tayong bisita. Yan. Kumusta yung luto ko, Mingming? Masarap yung luto ko. Nagustuhan ng pusa. Yes! Success! My first customer. Thank you, Ming. Kumakain ka ng buto, Ming? Try mo yung buto, Ming. Adobo, Ming, kumakain ka? Gusto mo matikman yung adobo ko? Oh, oo daw. Sa last camping ko, aso yung nagbabantay sa akin. Ngayon naman, pusa. Ano kaya yung next? Now is the time para i-assemble na yung upuan. Sumakit na yung likod ko. Gusto ko ng sumandal. Tapos pag upo ko, natumba ako, no? Nakakatamad maligo, ah. Ang lamig kasi. Tara, kape tayo. Oo nga pala, pag nag-i-steer kayo, nakalimutan ko, guys. Hawakan nyo to, ah. Baka kasi biglang dumulas, matumba, ayan, oh. Gumagalaw-galaw. Ayan, oh, kumukulo, oh. Ang gandang tignan, oh.
Init. Mainit pa rin. Ngayon na medyo dumidilim na, although sa camera maliwanag pa rin, no? Naka 30 frames per second kasi ako, tsaka maliwanag sa gabi yung DJI na camera. So i-on na natin yung mga ilaw natin. Yung immortal na ilaw natin, nagsawa ka na, may ilaw pa. Grabe yung baterya na ito, no? Sulit, 300 pesos. Pinakita ko to last vlog sa inyo. Nag-out of stock. Inubos nyo yata. Buti naka-order ako ng 4. On na natin ngayon. Yan. Yan. Ganitong kulay, para hindi masakit sa mata. Pagka kasi kulay LED o yung super white, sakit sa mata eh. Pero mas maliwanag yung white, siyempre. Manghuhula lang ako nito, saan ko sasabit. Yan. Pwede na. Actually, kahit isa lang muna eh. Pero kung gusto mo ng maliwanag, dalawahin mo. Dito. Kahit di mo naman isabit eh. Ayan o. Diba? Yung isa, pang reserva natin. Pero maniwala kayo sa akin, pag gising ko ng umaga, naka-on pa rin to. Alright, shower time naman tayo dahil magdidilim na. So, ganyang oras lagi ang pagligo. Kaya buti na lang hindi ako ginabi papunta dito, naligo pa ako. So, itong bag ko ay waterproof naman pero nilalagyan ko pa rin ng plastic yung mga damit ko para pag kinuha ko ng ganyan, isang buo. Hindi yung halo-halo sila dyan na pagkuha mo, may sasabit pa. Malaglag yung brief na bacon, no? Sabagay, dahil itong bit-bit kong damit ay pang isang gabi lang. So, dadalhin ko na lahat to. Kasama nitong toiletries. Mukhang may balde tsaka tabo naman sila dito kaya hindi ko na dadalhin yung sa akin. Saka may naririnig akong naliligo kanina eh. Maganda yung CR. Malinis. Ayan, ganyan ang sitwasyon ko ngayong gabi. Itong mga ilaw ko, pwede mo nga itasak dito yan eh. Diba? Oh. Ito nga pala yung tactical pants na lagi kong suot. Kasi syempre, kapag magka-camping ka, exposed ka sa lahat ng insekto, pati sa multo. Kaya dito, protection siya sa katawan natin. Kaya nakita nyo, naka-long sleeve tayo kahit matutulog tayo, no? Kasi hindi ka 100% poprotektahan ng off-lotion. Lalo na sa off-lotion, malagkit yung balat natin, lalo pag mahangin, tsaka maalikabok dito sa campsite, kunyari lang, didikit sa balat mo yon, di ba? So, why not suot na lang kayo ng long sleeve and then ganito. So, mas legit na protektado ka sa mga kagat ng insekto, di ba? Ngayon, ito naman yung time para i-charge naman lahat ng dapat i-charge. Like itong mga batteries ng aking DJI. May gusto rin pala akong i-share sa inyo. Ito, lagi ko itong dinadala. Pakita ko sa inyo. Pindutin mong ganyan. Tapos, dyan nakalagay yung mga laman niya. So, meron kang pang tusok ng SIM card. Meron kang isang slot ng SIM card dito kung gusto mong magdala ng extra. At isa pang micro SD card. Lalo't ako, vlogger ako pag napuno yung memory. Kailangan ko ng backup. Then meron tayong adapter dito. Ito naman, Type-C to Android. Sa likod naman, meron din siyang adapter para sa Lightning. Halimbawa, ang charger mo ay Type-C. Kaya lang, ang cellphone mo ay ganito, yung old socket. So, hindi siya pwede. Ngayon, ito ang sasaksak mo. Yan, para makapag-charge ka. Meron siyang adapter naman, Type-C to USB naman. And then last is meron siyang cable na Type-C to Type-C. Ngayon, papakita ko naman sa inyo itong kumot ko. Ganito lang siya kaliit. Itong kumot na to, kaya tinawag kong kumot kasi pwede kang pumasok dyan sa loob. Tapos ito yung net mo para sa ulo. Yan, ganyan siya ngayon. Matutulog na ako. Ang oras ay 10:13 PM. Ganito yung pwesto ko. Kasya naman ako, nakadiretso yung pa ako.
7 na ng umaga. Ay. Ganun pa rin. Tignan niyo yung ilaw. Naka-on pa rin sila. Alam niyo yung nakaka-excite pagka gigising ng umaga. Kapag nagka-camping. Yung magluluto. Yun nga pala yung bagong location. Kahapon dito ako. Tapos nilipat ko lang dito yung tent na nakaharap dito. Same setup pa rin. Same lang din yung pagkakatali ng bubong. At hindi naman umulan kagabi. So magluluto na ako ng almusal ngayon. Hindi ko nasasabunin kasi hindi naman panis yung kanin na to. Tatanggalin ko lang yung tutong sa ilalim para mamaya magsasaing dire-diretso. Bumili ulit ako ng lighter kasi itong lighter na isa dahil naiwan ko sa labas, nabasa. Ayaw na niya oh. Ito bago. Mag-i-scramble muna tayo ng itlog. At bago tayo magsaing, dito na lang natin i-scramble. Ito nga pala yung nabili kong hotdog kahapon. Tapos tuyo at ligo. Siguro 3 lang iluluto ko. Ay, naputol! Ay, pwede palang ganito eh. Oh, hatiin ko sa 2 kada hotdog. Yan. Tapos habang nagluluto na tayo, hiwain na natin yung sibuyas. Dahil maliit lang yung sardinas, lilitan natin yung cut ng sibuyas. Pati pala yung itlog, pwede natin lagyan ng konting sibuyas, no? Lagyan natin ng konti. Huwag na natin isama yung hotdog dito kasi may hotdog na tayo. Pwede na to. Nasunog na yung kabilang bahagi, oh. Bili nga ako ng tong. Kailangan pala sa camping yung tong eh. Tapos, isunod na natin ang itlog. Ito naman yung ligo natin. Lalagay natin yan dito sa pinaglagyan ng itlog. Tapos, ilalagay natin ang sibuyas. Dapat talaga may suka to eh. Tapos haluin natin dito. Pero okay na rin. Pwede na yan. Dapat igigisa ko pa yan eh. Pero okay na. Nice, ang bango. Gustong-gusto kong naamoy yung itlog na pirito. Lalo na pag scramble, no? Mukhang papakat to sa lutuan. Ayan, nagsusolid na siya, oh. Ay, masusunog yung ilalim. Dapat pala ito baliktarin, no? Ayan. Golden na siya. Golden, hindi brown. Ngayon, luto na siya. Lagyan natin dito. Oh! Sarap! Sa pagluluto ninyo gamit ang butane, make sure na may apoy yung inyong stove. Dahil ganyan din kasi yung tunog niya kapag wala siyang apoy eh. So baka akala mo may apoy. Ngayon baka may biglang mag-lighter sa inyo o mag-sigarilyo. Baka umapoy dito kasi yung gas, di ba? Sumingaw. Ngayon, iluluto naman natin tong tuyo. Yan. Yan, oh. Sarap ng amoy. Tuyo. Dito kasi magsasayang nga pala ako. Yan. Dahil almusal lang, konti lang isasayang ko. Tantiameter. Kahapon medyo kulang ng tubig eh. Pag pala gusto nyong mag-cup at magdala ng lighter, huwag ganito. Kasi pag nababasa, hindi na siya magpa-function. Tapos habang nagsasaing ka, agad mo linisin yung mga pinaggamitan mo.
para hindi nakakatamad. After mong kumain, busog ka, 'di ba? So nakakatamad kapag busog tayo, 'di ba? So tatamarin ka na maglinis nun. Buti hindi nawala. Dahil wala tayong asin, nawala na rin yung aking patis, no? Natapon ko nga pala. So ito yung ketchup natin. Okay na to. Okay, ito na yung almusal natin. Ito yung ulam. Ito para may sabaw. Ketchup. Kamatis na walang asin. Tsaka saktuhan lang yung kanin. Tara po, kain na. Kain na. Masarap yung luto ko. Kahapon pusa, ngayon aso naman. Sarap. Approve ba? Ay, ayaw niya yung itlog. Yung tuyo, ayaw mo. Maalat ba? Ngayon, masasabi kong yung isang bote ng butane na to, kaya mo ulit magsaing ng 2 beses, makapagluto ng sinigang, at makapagprito ng almusal. Pwede ka pang makapagkape ng medyo mabigat pa eh. I think maraming beses pa. Ngayon, hindi ako papayag na hindi ko matatry yung ilog nila. Kaya bago ako umuwi, subukan nating maligo sa ilog. Malamig yung tubig. Tapos mabato siya, pero yung mga bato niya is hindi naman masakit sa paa. Hindi ko nga lang masyado makita yung ilalim. Ang lamig ng tubig, grabe! Parang hindi ko kaya yung lamig. Ang lakas ng agos oh. Konti lang. Ang lamig. Sa una, sobrang lamig sa pakiramdam. Pero pagka binabad mo na yung katawan mo, parang nag-adjust ng kusa yung katawan mo sa temperatura. Tapos, masarap sa pakiramdam kasi umaagos yung tubig sa katawan mo. Parang kang minamassage. Sarap. Mas matindi siguro yung agos doon. Pero dito okay na. Sarap sa pakiramdam. Sobrang refreshing tapos makulimlim. Pero hindi naman umuulan. Mga 10:00 na ng umaga. So dapat medyo mainit na yan. Pero dahil maulap, sarap dito. Sarap mag-relax. Sulit dito, maganda. Ngayon magpapack up na ako after ko mabasa. So magsha-shower muna ako dito sa shower area nila. At sobrang fresh ko. Bago ka umuwi, fresh na fresh ka eh. Actually, kahit di ka na mag-shower kasi malinis naman yung tubig. Pero kung gusto mo magsabon, mag-CR muna kayo doon. Ayan, nakapag-pack up na ako. At make sure lang na wala kayong iiwang kahit anong bakas or kalat dito sa campsite. Kung saan ka nag-tent, dinatnan mo ng malinis, dapat iiwan mo ng malinis din. At ang maganda dito, bawat magka-camping, aabutan ka nila ng trash can. Ayan yung mga basura ko. At parang walang nangyari. Lahat ng gamit ko nagkasya. So medyo nabawasan ng konti kasi yung pinamalengke natin is na-consume na natin eh. So matotal nasa 535 pesos ang binayaran ko dito sa campsite. Kasama na yung binili ko sa tindahan nila. Nasa 400 pesos lang yung moto camping dito eh. So yun, baka makalimutan ko. Off natin yung traction control. Okay, let's go. Hindi na ako nagkapote, mainit pa kasi. Maraming salamat. Bye bye. Thank you.
Okay, so ang masasabi ko sa Camp Gilmore, maire-recommend ko siya sa inyo. Sobrang lawak pala ng camping ground. Hindi naman pala kailangang makipag-unahan doon. Actually kahit dito nga pwede oh. Yung iba gusto lang talaga malapit sa ilog. Sa CR all goods. At dahil for reservation muna, tahimik ang camp, hindi yung kung sino-sino lang ang pupunta dyan, no? So may security ka pagdating sa gamit mo. Bye bye Blackie, bye 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 bye, lalapit, bye 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 bye. At may konting off-roading pa dito. Kaya naman ng kotse at kahit anong motor, so hindi naman problema yung ganito. Huwag ka lang masyado mabilis kasi putik yan. Madulas yan pagbasa. Pagdating sa distansya naman from Manila, okay lang din, malapit-lapit. Pero ako kasi galing Pampanga, so medyo naging 4.5 hours yung biyahe ko. Sa gastos naman, sa kabuuan ngayong sa pagkakamping ko, ang gasolina mula Pampanga hanggang dito 250 pesos lang ang kinonsumo. Doblehin mo yun dahil pabalik na ako. So sumatotal 500 back and forth. Pagkatapos sa pagkain, siguro nasa 700. Sandali, saan ba ako galing? Dito yata ako galing. Dito ako galing, di ba? Di ba? Oo, tama, dito ako galing. So 700 sa Pinamalengke, then 535 dito. Almost siguro magdaan ka ng 2,000. Yan ay dahil nakamotor tayo ha. Okay, i-off ko na yung i-on ko na yung traction control. Alright. At ito naman yung time para tanungin kayo kung kumusta para sa inyo ang aking luto. Meron ba akong kulang? Meron ba akong nagawang mali? Saan ba ako nagkulang sa aking sinigenggeng? Sa lasa medyo matabang ng konti. See you sa next camping. Bye guys, read for speed.